Ang bansang Bangladesh ay kilala sa mayaman at makulay na kultura na may populasyon na umabot sa mahigit 170 milyon. Ipinagmamalaki nito ang iba't ibang tradisyon tulad ng masiglang musika, mga klasikong estilo ng sayaw, at mga pagkaing kilala sa paggamit ng mga pampalasa. Ang kasaysayan ng bansa ay nagpakita ng mga panahon ng kasaganaan at palitan ng kultura na makikita sa mga disenyo ng mga arkitektura tulad ng sinaunang mga mosque ng Bagherhat. Sa kabila ng mga malalaking hakbang sa pag-unlad ng ekonomiya, kinakaharap ng Bangladesh ang mga hamon tulad ng high unemployment at underemployment. Ito ang nagtulak sa maraming mamamayan nito na hanapin ang mas mabuting oportunidad sa ibang bansa. Ang limitadong pagkakataon sa trabaho sa loob ng bansa, lalo na sa mga specialized fields, ang nagtutulak sa mga manggagawa, maging mga skilled and unskilled workers na maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Lumutang ang bansang Australia bilang isang paboritong destinasyon dahil sa malakas na demand para sa skilled labor, maraming oportunidad sa edukasyon at isang welcoming multicultural society. Ang mataas na antas ng pamumuhay, kalidad ng serbisyong pangkalusugan at edukasyon sa bansa ay nagpapalakas pa ng mithiin ng mga manggagawang Bangladeshi na makipagsapalaran sa Australia. Isa sa mga nakipagsapalaran sa bansang Australia ay ang pamilya Hayat. Alamin natin ang masaklap na nangyari sa isa sa miyembro ng kanilang pamilya. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Don't forget to subscribe and click the notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Arnima Hayat ay ipinanganak noong 2002 kina Abu Hayat at Mahfuza Akhter sa Bangladesh. Noong 2006, pumunta ang amang si Abu sa Australia. Nagsikap na magtrabaho upang makuha ang kanyang temporary residence visa. Makalipas ang 3 taon, noong 2009, sumunod ang kanyang may bahay kasama ang batang si Arnima sa kanilang bagong tahanan. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng pangalawang anak na babae na ipinanganak sa Australia. Nakapagpatayo ang pamilya ng isang maunlad na butcher shop na siyang naging pangunahing pamumuhay nila. Naging maayos naman ang naging buhay ng pamilya, lalo na ang kanilang anak na si Arnima na isang matalinong bata. Nagsimula ang akademikong paglalakbay ni Arnima sa Marrickville West Primary School noong 2012 at kalaunan ay nagpatuloy sa Tempe High School kung saan siya ay namayagpag sa matematika at naging popular sa kanyang mga kaklase. Ang kanyang pagsisikap ay nagbunga nang siya ay gumraduate noong 2020 na may score na 97 sa kanyang higher school certificate exams. Pagkatapos, nag-enroll siya sa Western Sydney University upang mag-aral ng medisina na nag-aasam na maging isang surgeon. Isang palakaibigang teenager, madalas na ipinapahayag ni Arnima ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Inilarawan siya ng kanyang ama bilang isang talentado, tapat, magalang at mahinahon. Mabilis siyang nakibagay sa buhay sa Australia, nag-i-enjoy siya sa musika, pelikula, shopping, make-up, at pagkuha ng mga selfies at video. Nagtrabaho rin si Arnima ng part-time bilang salesperson sa Kmart sa Marrickville Metro Shopping Center, 2 beses sa isang linggo. Dinadala niya ang kanyang pamilya tuwing weekends upang kumain sa mga restaurants. Nagkaroon ng madilim na pagbabago sa buhay ng dalaga nang makilala niya si Meraj Zafar sa pamamagitan ng mga kaibigan. Si Zafar ay anak ng isang Pakistani-born taxi driver.
Siya ay nag-aral sa Malek Fahad Islamic School sa loob ng 4 na taon hanggang 2011 sa isang working class, Western Sydney suburb sa Green Acre. Lumipat si Zephyr sa Belmore Boys High School noong 2012, kung saan inulit niya ang Year 11, subalit siya ay na-expelled. Hindi na niya natapos ang kanyang high school. Nang sila ay nagsimulang mag-date, si Zafar ay 20 years old at 19 years old si Arnima. Habang tumitindi ang kanilang relasyon, nagsimulang nagbago ang pakikitungo ni Arnima sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon sa ulat, si Zafar ay gumagamit ng droga at isang manginginom na pinipilit si Arnima na subukan ang kanyang bisyo. Ito ay nauuwi sa kanilang pag-aaway dahil ayaw ng dalaga na gawin ang gusto ng kasintahan. Mabilis na naging kontrolado at abusado ang ugali ni Zafar. Noong 2021, nagkaroon ng matinding pagtatalo si Zafar at si Abu Hayat matapos itong dumating sa tahanan ng pamilya sa gabi ng October 8. Sinabi ni Zafar na nais niyang pakasalan ang anak nito. Ngunit hiningi ng ama ng dalaga na makipagkita muna sa mga magulang ng binata. Nagkaroon ng pagtatalo sa dalawa dahil pinipilit ni Zafar ang gusto nito. Sa huli, si Arnima ay sumama sa kanyang kasintahan at pumunta sa flat ng isang kaibigan at kapitbahay ng pamilya Hayat. Mga bandang alas 8 ng gabi ng araw ding iyon, nagsimulang makatanggap si Abu Hayat ng mga tawag mula sa isang hindi kilalang numero, at nang sagutin ang ika-4 na tawag, narinig niya ang galit na kasintahan ng kanyang anak na minumura siya at nagbanta pa ng pananakit. Kabilang dito ang pagbabanta na papatayin siya. Hinaharas siya upang magbigay ng kanyang desisyon sa pagpapakasal ni Zafar sa kanyang anak. 2 oras matapos ang harassment na ginawa ni Zafar, nagtungo si Abu Hayat sa Campsie Police Station, kung saan sinabi ng pulisya sa kanya na inamin ni Zafar na siya ay minura nito at pinagbabantaan. Kinasuhan ng pulisya si Zafar ng stalking at kumuha ng Apprehended Violence Order o AVO para kay Abu Hayat. Sa huli, nagsisisi si Abu Hayat sa ginawang hakbang na pagpunta sa pulis dahil ang AVO ay legal na nagbawal sa kanila na ayusin o makipag-ugnayan pa sa kanilang anak na si Arnima. Sa kabila ng mga masamang ugali na ipinakita ni Zafar, tuluyan namang lumipat si Arnima kasama si Zafar at higit na inilayo ang sarili mula sa mga mahal sa buhay. Nagpakasal sila sa isang secret Islamic ceremony ng buwan ding iyon. Pagkatapos ng nangyaring insidente, pinutol ni Arnima ang lahat ng ugnayan sa kanyang pamilya, kasabay ng paglipat niya sa isang flat sa North Parramatta kasama ang kasintahan. Humingi ng payo si Abu Hayat sa pulis dahil nag-alala siya sa kalagayan ng anak. Ngunit sinabihan lamang siyang wala na silang magagawa dahil ang magkasintahan ay nagmamahalan. Ang pagwawalang bahala na ito sa kanyang mga alalahanin ay nagbunga ng trahedya. Linggo ng January 30, 2022, bandang 4:30 ng hapon. Tumugon ang mga pulis sa isang tawag sa 000 at dumating sa isang unit sa Pennant Hills Road, kung saan sila ay nakaranas ng isang kakilakilabot na eksena. Ang mga pulis ay napilitang lumikas dahil sa napakalakas na amoy ng kemikal sa hangin na nagpapahiwatig ng mapanganib na kapaligiran. Dumating ang isang special unit na may suot na hazmat suits at pumasok sa loob ng apartment. Natagpuan nila ang hubad na katawan ng biktima sa may bathtub na nakababad sa kemikal. Ang asido ay labis na nakapinsala sa kanyang katawan na hindi siya nakilala agad ng kanyang pamilya. Siya ay nakahiga ng nakadapa, nakatago ang mukha at nakabaluktot ang katawan nito. Ang tanging bahagi ng kanyang katawan na hindi nasira ay ang isa sa kanyang mga paa. Ang mga pulis ay nagtanong-tanong sa mga kapitbahay at mga saksi malapit sa lugar
at siniyasat ang property para sa mga ebidensya. May nakuha silang pusa na nasa loob ng apartment ng biktima. Ayon sa mga kapitbahay, ito ay alaga ng mag-asawa. Kinunan nila ito ng swab test sa mga paa bilang parte ng investigasyon. Sinaliksik din nila ang mga basurahan at kumuha ng mga litrato upang makakuha ng mas maraming ebidensya. Sa pagpatuloy ng masusing investigasyon ng mga pulisya, lumalabas na ang asawa ng biktima na si Merad Zafar ang prime suspect. Hindi na nila ito mahagilap kahit saan. At nang dumating ang Lunes, January 31, naglabas ang mga pulis ng CCTV footages ng isang lalaki na pinaniniwalaang si Zafar na nagmamaneho ng isang tipper truck na may makapal na balbas at suot na salamin. Ang isang truck na tugma sa paglalarawan ng pulis ay natagpuan sa isang Bunnings sa Green Acre sa Southwest Sydney at kinumpiska ng mga pulis upang sumailalim sa forensic tests. Sumuko naman si Zafar sa Bankstown Police Station bandang 12:30 ng tanghali matapos maglabas ng pampublikong apila para sa kanyang impormasyon at inilabas ang kanyang larawan. Ang pagpapahirap ni Zafar sa pamilya ni Arnima ay nagpatuloy kahit matapos ang pagpatay sa dalaga, dahil ayaw umamin ng salarin sa kanyang kasalanan sa loob ng maraming taon hanggang ilang araw bago magsimula ang kanyang paglilitis. Kamakailan lamang inamin ni Zafar ang pagpatay matapos ang 2 taong pagpapaliban sa mga legal na proseso. Nagkaroon din siya ng iba't ibang abogado na kumakatawan sa kanya na mas lalong nagpatagal sa paglilitis. Isiniwalat ni Zafar ang detalyadong nangyari ng araw na namatay si Arnima, kasama na ang iba pang mga importanteng detalye na nalaman ng mga pulisya sa kanilang investigasyon. Sa pahayag ng pulisya, tumawag si Arnima sa mga kamag-anak sa Amerika na halatang malungkot noong kalagitnaan ng Enero at sinabi sa kanyang tiyuhin na umiinom ng alak si Zafar at gusto rin niyang uminom siya, pero ayaw niyang maapektuhan ang kanyang buhay o pag-aaral. Na ikinagalit naman ng binata. At noong gabi ng January 29, 2022, Sabado, nagpadala si Arnima ng desperadong mensahe sa isang kaibigang lalaki. Siya ay buntis at pinagsisisihan ang pagpapakasal kay Zafar. Sinabi niya sa kaibigan na wala siyang ibang masasandalan kundi ito, ngunit sumagot ang kanyang kaibigan na wala siyang pagpipilian at kailangan niyang manatili kay Zafar. Ang huling mensahe niya sa kaibigan ay bandang 9:00 ng gabi. Si Zafar ay bumalik sa kanilang apartment dala ang mga groceries ng 8:15 ng gabi. Sa loob ng 45 minuto, mula sa huling mensahe ni Arnima sa kaibigan at pag-alis ni Zafar sa apartment ng 9:55 ng gabi, isinigawa niya ang pagpatay sa biktima sa pamamagitan ng pagsakal o pagharang ng kanyang hininga. Bumalik si Zafar sa Pennant Hills Road ng 1:00 ng madaling araw noong January 30. Kinabukasan, Linggo, 10:24 ng umaga, si Zafar ay nagmaneho ng kanyang puting Mitsubishi Fuso, isang work truck, patungo sa Bunnings sa North Mid na 3 kilometro lamang ang layo at bumili ng 20 litro ng hydrochloric acid. Bumalik siya sa apartment, ibinuhos niya ang kemikal sa bathtub at inilipat ang katawan ng biktima upang sana ay itago ang krimen. Bumalik ulit siya sa Bunnings noong hapon at bumili ng 4 pang tig-20 litro ng kemikal at ibinuhos ulit ang mga ito sa bathtub. Ayon sa mga detalye, gumawa siya ng research sa internet katulad ng "Can hydrochloric acid burn through skin? How many years do you get in Sydney for murder?" Pagkatapos, tumawag siya sa kanyang ina at sinabi na nag-away sila ng kanyang asawa at hindi na ito humihinga. Pinayuhan naman siya na tumawag ng ambulansya, pero tumanggi siya at sinabing ikukulong siya ng mga pulis. Sa halip, tinanong niya ang ina kung magkano ang tiket papuntang ibang bansa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na tinawagan ng ina ni Zafar ang emergency services
patungo sa apartment. Habang tumatakas, sinabi ni Zafar sa isang kaibigan na may pinakasalan siya noong nakaraang taon at hindi siya gusto ng mga magulang ng babae. Pinakasalan niya ang dalaga para magkaroon ng mga anak. At idinagdag niya na pumatay siya ng tao sa Baytawa. Ito ay isang indikasyon na hindi man lang siya nakonsensya sa ginawang krimen. Lumabas pa kamakailan na si Arnima ay nagreklamo sa mga kaibigan tungkol sa karahasan ng kanyang asawa, ngunit hindi niya ito inireport sa pulis. Noong May 2021, sinakal siya ni Zafar hanggang mawalan siya ng ulirat na nagdulot ng mga pasa sa kanyang lalamunan, dibdib, kaliwang pulso, kaliwang braso at hita. Matapos ang pagkamatay ng kanilang anak, napilitang isantabi ng pamilya Hayat ang tradisyonal na Bangladeshi funeral kung saan makikita ng pamilya ang mukha ng yumao bago ilibing. Sa halip, binalot ang katawan ni Arnima sa asul na tela at puting damit para makita at mahawakan ng mga miyembro ng pamilya sa isang ritual na pamamaalam sa Lakemba Mosque, bago ang kanyang libing sa Rookwood Cemetery. Sa loob ng 2 taon mula nang mamatay ang kanilang anak, nawalan na ng lahat ang pamilya Hayat. Ang kanilang halal butchery shop ay napilitang isara. Nahirapan silang mag-operate dahil sa matinding pagdadalamhati at mental trauma. Ang ina ni Arnima ay nagkaroon ng post-traumatic stress disorder at hindi makapagtrabaho. Natatakot na maiwang mag-isa sa bahay pagkatapos ng trauma ng pagkawala ng kanyang anak. Nahirapan din siyang bumiyahe upang makakuha ng trauma counseling sa wikang Bengali. Ang kanyang asawa namang si Abu Hayat ay hindi rin makapagtrabaho dahil nagkaroon ng seryosong aksidente sa kanyang kamay. Panandaliang bumalik ito sa Bangladesh. Ang nakababatang kapatid na babae ay nahihirapan pa ring tanggapin ang karumal-dumal na pagkamatay at hindi naniniwala na wala na ang kapatid nito. As of 2024, wala pang pinal na hatol para sa salarin. Nakatakda itong sentensyahan sa darating na August 5 para sa kasong murder. Ang pagkamatay ni Arnima Hayat ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanyang pamilya at komunidad, na habang buhay na alalahanin sa pagkawala ng isang masigla at matalinong babae na may maliwanag pa sanang hinaharap. Naway makamtan ng pamilya ang inaasam na hustisya sa madaling panahon. At maipagpatuloy ang buhay ng may kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang kasong ito ay nagbigay diin sa mga trahedyang dulot ng domestic violence at ang kahalagahan ng pag-aksyon sa mga early warning signs sa isang mapang-abusong relasyon. Kung ikaw o ang kakilala mo ay biktima ng domestic violence, mangyaring tumawag sa mga numerong ito. Maraming salamat sa inyong panunood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.